Nel, nakarating na ba ang Pangulo dyan sa Indonesia? At ano ang mga mahalagang paksa ang tatalakayin ni Pangulong Marcos sa ASEAN Summit? Monica, hindi pa dumarating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Indonesia kasama nga ang delegasyon ng Pilipinas para dumalo dito sa ASEAN Summit. Ilang mahalagang issue ang tatalakayin ni Pangulong Marcos sa kanyang pagdalo sa 43rd Association of Southeast Asian Nations Summit and related summits dito sa Indonesia. Sa kanyang pre-departure speech, sinabi ng Pangulo na bukod sa usapin sa West Philippine Sea, tatalakayin rin niya sa pulong ng ASEAN leaders at sa ibang mga bansa ang ukol sa food security, climate change at kapakanan ng migrant workers. My participation will highlight our advocacies in promoting a rules-based international order, including in the South China Sea, strengthening food security, calling for climate justice, tapping the potential of the digital and creative economies, protecting migrant workers in crisis situations, as well as combating trafficking in persons. Pagkakataon niya ang pulong na ito na palakasin ng ASEAN ang kooperasyon nito sa Australia, Canada, India, China, Japan, Korea, Estados Unidos at United Nations. 90 outcome documents ang tinatarget na mailabas ng ASEAN mula sa 3-day summit. Kabilang sa inaasahang ilalabas na statement ng ASEAN ay ang ukol sa food security at pagbibigay ng proteksyon sa migrant workers. Sa pulong ng mga lider ng bansa na magsisimula bukas, itutulak ni Pangulong Marcos na maglabas rin ng pahayag ang ASEAN sa nangyaring tensyon sa West Philippine Sea, partikular ang water cannon incident sa Ayungin Shoal. Ayon sa Department of Foreign Affairs, 13 leaders level engagement ang dadaluhan ni Pangulong Marcos, 12 sa summit sessions kasama ang ibang leader ng bansa. Sa ngayon, may nakatakdang 4 na bilateral meetings ang Pangulo kung saan makakapulong niya ang Cambodia, Republic of Korea, Timor-Leste at Vietnam. Ngayong araw, dumating dito sa Jakarta, Indonesia, sina Timor-Leste Prime Minister Sasana Gusmao, Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh at Cambodian Prime Minister Hun Manet. Samantala, sa pre-departure speech ni Pangulong Marcos, ipinaliwanag niya kung bakit kinakailangan magpatupad ng price ceiling sa bigas ang gobyerno. Ayon sa Pangulo, ayaw niya sanang makialam sa merkado, ngunit kinakailangan niya magpatupad ng price cap dahil sa minamanipula na umano ng mga hoarder at smuggler ang presyo ng bigas. Pagtitiyak ni Pangulong Marcos, pansamantala lamang naman ang pagtatakda ng presyo ng bigas. Kailangan ko may paliwanag. Ito po ay pangsamantala lamang. Hindi ito tatagal. Pagdating, tayo'y umaani na ng palay. Umaani na tayo ng palay dito sa Pilipinas. Tapos na ang season. Kaya pagdating ng panahon, papasok pa, meron tayong mga in-import na bigas. Sabay-sabay na papasok yan. At makikita, basta't ilalagay namin, dadali natin sa palengke, pabayaan uli natin ang presyo ng bigas na maghanap ng sarili niyang presyo. Sa ilalim ng Executive Order No. 39, itinatakda ang presyo ng regular milled rice sa 41 pesos per kilogram, samantalang ang well-milled rice ay 45 pesos per kilo. Tiniyak rin ni Pangulong Marcos na tutulungan ng gobyerno ang mga apektadong rice retailer. Sa kasalukuyan, ang ating DTI, ang ating Department of Agriculture, ay gumagawa ng listahan ng ating mga rice retailers, yung mga association ng mga rice retailer, kung sino man ang mga rice retailer. At habang ginagawa yan, kinakalkula rin kung ano ang magiging lugi ng mga rice retailer dahil nga sa price cap. Kaya ang DSWD naman ay tiniyak namin na meron silang pondo ihanda upang pag nakalkula na natin ang lugi ng mga rice retailer ay bibigyan naman natin sila ng tulong, katumbas na tulong. Bago umalis ang Pangulo papuntang Indonesia, pinulong muna niya ang ilang government agencies para talakayin ang mga hakbang kung papaano matutulungan ang mga apektadong sektor dahil sa price ceiling sa bigas.
Samantala, update naman sa mga leader ng bansa na dumarating dito sa Jakarta para dumalo sa ASEAN Summit. Kanina, dumating na si Malaysian Prime Minister Dato Seri Anwar Ibrahim at si Sultan Bolkiah ng Brunei na naka-live feed ngayon dito sa Media Center mismo dito sa Jakarta Convention Center, Monica. Dito mismo magaganap rin dito sa left side ko kasi makikita natin yan yung mga media na nagko-cover dito sa ASEAN at behind that wall ay dyan magaganap yung ASEAN Summit, yung mga plenary sessions at ilang mga pagpupulong ng mga leader ng bansa. At aantabayan na natin yung formal na pagsisimula ng ASEAN Summit. Bukas yan at 3 araw na magtatapos yan inaasahan natin sa Huwebes. At inaasahan rin natin na magbibigay ng press briefing si Pangulong Marcos kaugnay sa kanyang mga naging resulta ng mga pagpupulong sa mga leader ng ASEAN, maging yung kanyang bilateral meeting. Monica. Nel, siguro anytime soon ay lalapag na si Pangulong Marcos dyan sa Indonesia. Ano ba ang kanyang magiging unang line of business? At sa kabuuan ba ng kanyang trip dyan sa Indonesia ay magkakaroon siya ng pagkakataon na makasama ang Filipino community? Yes, Monica, sa first day ng ASEAN Summit, dyan magaganap yung opening ng second summit na kasi itong Indonesia-Jakarta ASEAN, at magbubukas yung plenary session na tinatawag kung saan magsasama-sama yung ASEAN leaders. Then may mga tinatawag na mga ASEAN Summit na with meetings sa other nations, katulad halimbawa ng Estados Unidos at yung mga hindi kasapi ng ASEAN. Nandiyan yung pagpapalakas ng mga bilateral relationship and ng relasyon ng ASEAN sa ibang mga bansa. So bukas yan, magaganap yung plenary sessions. Yan yung unang first line sa schedule ng Pangulo. Then yung mga second day naman ay dyan magaganap yung mga bilateral meeting. Kagaya ng ating mga nabanggit na mga bansa, katulad sa Vietnam, makikipagpulong din siya. About sa PhilCom, sa Filipino community, as of now ay wala sa ating ibinibigay na schedule. Sa ngayon, wala tayong nakikitang schedule ng Pangulo na harap siya sa Filipino community. Kasi sa ganitong mga pagkakataon, Monica, kapag may mga meeting na dinadaluhan ang Pangulo, katulad nitong international event na ASEAN, ay halos puno ang schedule ng Pangulo sa mga bilateral meetings. So hindi nagkakaroon ng pagkakataon ng Pangulo na makadaupang palad ang ating mga OFW, mga Pilipino sa Indonesia o sa anumang bansa na kanyang pinupuntahan. Nagkakaroon lamang siya ng pagkakataon kapag ang kanyang schedule ay ukol sa state visit o yung working visit na tinatawag, Monica. Patuloy kami makikipag-ugnayan. Nel, maraming salamat. Live na nag-uulat mula sa Indonesia.